Nasunog naman ang hindi bababa sa 8 bahay sa Mandaluyong. Abot sa 2.2 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Dapat pala may tao doon. May tao ba doon? Lumalagablab na apoy at makapal na usok ang nadatnan sa gusaling ito sa F. Blumentritt Street sa Mandaluyong City pasado 1:00 ng hapon. Nadamay rin ang mga katabing bahay na yari sa kahoy at light materials. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at pinagtulungang apulahin ang sunog. Tumulong na rin sa pag-apula ang mga residente. Si Tatay Rolando nakapaan na lang na lumabas ng bahay. May lumapit sa akin na tao, sabi niya, "Tay, meron bang nagsisiga sa inyo?" Sabi ko, "Wala." Ay malakas na ho yung malakas na po yung usok ko. Ay meron akong drum daw na puno. Kumuha ko ngayon ng tubig. Binuhusan ko, pagbuhos kong ganun, biglang sumirit. Lalong lumakas yung apoy. Hindi raw siya makapaniwalang maaabo ang lahat ng kanilang pinaghirapan makalipas ang halos 44 na taong paninirahan dito. Tiyahin ko yan, bahay na yan. Ako ang caretaker, pinabantayan sa akin yan. Eh, hindi ko pwede siyang iwanan. Wala tayong magagawa, talagang ganun ang, ganun talaga ang buhay ng tao. Inabot ng halos 1 oras bago tuluyang maapula ang sunog pasado 2:00 ng hapon. Ayon sa Mandaluyong BFP, nasa 8 bahay ang nasunog. 6 na pamilya ang apektado. Wala namang nasawi bagamat may 2 sugatan. Tinatayang halos 2.2 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.